Nagbabala muli ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung hindi raw makukumpuni at maisasaayos ang ilang tulay at gusali sa Metro Manila, posibleng di raw ito tumagal kapag dumanas ng napakalakas na lindol. Pero aminado ang DPWH, problema pa rin ang pondo. May news to go si Cedric Castillo. Sa lapad nitong tigda 2 lanes, bawat direksyon at 2 metro pa na mas mataas kaysa dati, ibang-iba na ang magiging itsura ng Honorio Lopez Bridge sa Tondo, Maynila. Dahil posibleng hindi na kayanin ng lumang tulay sakaling magkasakuna gaya ng lindol. 48 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa reconstruction nito. Nakikita namin yung urgency. Whether we are ready or not, andyan yan eh. Gagawa kami ng mga dapat namin gawin para ma-strengthen itong ating mga structure. Taong 2006 nang maglabas ng halos 400 milyong piso ang pamahalaan para sa reconstruction, repair at retrofitting ng 33 tulay sa Metro Manila na pinaniniwala ang hindi tatagal sa malakas na lindol. Kinamusta ng GMA News sa DPWH NCR ang lagay ng mga ipinakumpuning tulay. Sa nakalipas na halos 6 na taon, 2 pa sa 33 mga tulay ang hindi pa nasisimulan. Dagdag pa rito ang 24 pa na nito lamang na-identify bilang structurally unsound na target daw matapos ngayong taon. Katulad nung itong 2011, nung nakaraan, meron kaming request na 100 million plus ata yun eh. Pero ang nabigyan lang kami na 41 million 500. Sa susunod siguro, i-request namin ulit. Of course, kung ano yung makocover lang nung nabigyan kaming pondo, yun lang ang magagawa namin. Matapos ang lindol sa Negros Oriental nitong Lunes, muling nagpahayag ng pangamba ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa kahandaan ng Metro Manila sakaling magkalindol. If ever merong good example of a fault system na hinog na for a big earthquake, I guess the Valley Fault that transects Metro Manila. Kung tutuusin, lagpas na ng mga ilang siglo na rin na hindi ito gumagalaw. No? So definitely, identify ito as an active fault. Not necessarily mataas yung galaw na So iba-ibang klaseng kilos ng lupa. Iba-iba yung building na affected. So pwede nga yung middle part lang yung gagalaw. Mga long period and low frequency na ground shaking, ang mas affected yung mga high-rise structures. So yung mga earthquakes na nanggagaling doon sa dagat natin, Manila Trench, normally nakakaramdam yung mga matataas na building dito sa Metro Manila. Andito ang seat of government, ito yung center of economic activity. So kung mangyayari yung Valley Fault event, ang daming pwedeng maguguho na mga buildings na hindi maayos ang pagkakagawa. Depende sa karakter ng lindol, low-rise man o high-rise, posibleng maapektuhan ito kaya lalong mahalaga na nakasunod ang mga ito sa building code. Cedric Castillo, GMA News.